Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang umaga sa mga oras ng umaga, magandang tanghali, at magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ako'y umaasa na sa mabuti po kayong kalagayan, both spiritually and physically. At sa Sunday na ito mga kapatid ay pag-usapan po natin ang theme na pinamagatang Christ sitting or set, or Christ sits or set or sitting on the right hand of God. What does this mean? Ang Panginoong Kristo nakaupo o inilagay sa kanan ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ating pong text ay makikita po natin sa Psalm 110, and then mamaya ay tutungo rin po tayo sa Ephesians 1:20. 110 verse 1. The Lord said unto my Lord, sit thou on my right hand until I make thine enemies thy footstool. Ephesians 1:20, which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him on his own right hand in the heavenly places. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon na kami po ay makatutunghay sa iyong mga salita. Salamat na mayroon po kaming Diyos at Ama na Diyos ng kaaliwan, Diyos na nagpahayag ng kanyang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa mga kasulatan. Salamat Panginoon sa aming pong mga pagpapala kay Kristo Jesus na aming Panginoon, aming tagapagligtas. Salamat po sa iyong mga salita. May it be Lord na kayo po ang maitanyag o mamagnify ng aming Panginoong Kristo at maging ang iyong salita sa aming pong gagawing pagtalakay, pamumuhay, araw-araw sa mundong ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ito pong natin dinadalangin. Amen. Reading ko po, ang theme po natin ay pinamagatang Christ sitting or set on the right hand of God. What does this mean? Marami po tayo makikitang talata sa Word of God tungkol sa yung po bang pag-upo ng ating Panginoong Kristo sa kanang kamay ng Diyos. At maaaring may iba't ibang interpretation or magkaibang pananaw o ideya tungkol sa expression po na ito. Subalit susubukin po natin mga kapatid na tunghayan ng ilang mga talata sa mga kasulatan. Kung hindi man natin matalakay lahat, ay ilang mahalagang talata upang sa ganun magbigay ng idea sa atin kung ano ba ang kahulugan ng expression or phrase na ito sa mga kasulatan. Meron pong katanungan mga kapatid, bago ko po simulan ang aking pagtalakay. Ito po bang pag-upo ng Panginoon o paglalagay sa luklukan sa kanang kamay ng Diyos, ibig bong sabihin po ba niya na ang Panginoon ay nakaupo katabi? Ang Panginoon Kristo ay nakaupo katabi? Kasi yung salitang beside, katabi ng Diyos Ama sa kalangitan. Ibig po bang sabihin niya na at least may dalawang trono? So, ang trono ng Ama. And then, sa kanang bahagi ng Ama ay may nakaupo. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Yun po bang ibig sabihin mga kapatid na ang Panginoong Kristo ay nakaupo katabi ng Diyos na nakaupo rin sa isang trono, kagaya ng Ama na nakaupo sa trono at siya naman ay katabi sa kanang bahagi ng Ama? Yun po bang ibig sabihin ng Christ sitting or sat down or sitting on the right hand of God in the heavenly places? So yun yung ating pong titignan sa mga kasulatan. All scripture po tayo, of course, rightly dividing. At okay po ba yung sound natin? Okay ba? Mahina. Lalakasan po natin mga kapatid. Siguro nga mahina daw po ang sound. Check lang po natin. Pakibigay po ng feedback kung inyo po bang narinig. Malakas po ba ang sound mga kapatid? Kung mahina, hoping na mapalakas o lumakas, no? Medyo lalakasan ko na lang po. Mahina pa rin ba? Okay na po? Okay, turn please to Isaiah 44 verse 8. Fear ye not, neither be afraid. Have I not told thee from that time,
and have declared it, yes, are even my witnesses. Is there a God beside me? Yea, there is no God, I know not any. So ito po ay isang sulat ni, of course, sa Book of Isaiah ay naka-address sa bansang Israel. At dito nga po ay binabanggit ng Diyos o ni Jehovah, we will say. May katanungan po siya dito, is there a God? Meron bang Diyos? Ito pong God dito is uppercase, proper noun. So tunay na Diyos yan, hindi po small letter. Meron bang Diyos sa yung salitang beside ay ibig sabihin po niyan by the side of me or at the side of a person or thing. Okay, or near as sit down beside me. Ayan. So katabi mismo yung salitang beside. So ang tanong dito, meron bang Diyos sa tabi ko o nakatabi ko? At mismo ang Diyos na rin ang sumagot, there is no God. Sabi niya, walang Diyos, no God. Uppercase po ulit yung God, mga kapatid, ano po? Capital letter, proper noun, hindi small, hindi lowercase. I know not any. Ayan. So, kung yung pong mga katagang Christ sitting on the right hand of God, ibig sabihin niyan ay siya ay nakaupo katabi ng Diyos Ama, ito po yung problema, Isaiah 44:8. Dahil sabi ng verse na ito, there is no God beside me. Okay, another verse pa ay chapter 45, 44 kanina, then 45 naman tayo, verse 45 verse 6. That they may know from the rising of the sun and from the west that there is none, sabi po diyan, there is none beside me. Wala talaga, no? Sa tabi ng Diyos o ni Jehovah. I am the Lord. Uppercase po yung Lord, capital letter po lahat. Capital L, capital O, R, D. And there is none else. Ang negative, wala talaga sa tabi ng Diyos. O Diyos Ama. O ni Jehovah. Tell ye and bring them near. Yea, let them take counsel together. Who hath declared this from ancient time? Who hath told it from that time? Have not I, the Lord? Uppercase po lahat. Uppercase po, no? Capital letter lahat. And there is no God. Uppercase din. Yung God is capital G-O-D. Else beside me. So wala, negative ulit, wala talaga sa tabi. Wala talagang Diyos sa tabi ng Panginoon o ni Jehovah. A just God, isang matuwid na Diyos at tagapagligtas o Savior, there is none beside me. So wala talagang katabi. So yung pong idea na right hand of God katabi ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo ay pinapasinungalingan po ng verse na ito. Okay. So, yan po yung ating titignan sa mga kasulatan kung ano ba talagang ibig sabihin yan, mga kapatid. Okay. So, tutunghay po tayo sa ilang mga talata sa kasulatan at ito ay may kinalaman sa after the resurrection of our Lord Jesus Christ. Siya ay namatay, alam natin, nilibing at nabuhay at siya ay umakyat sa langit. At dito makikita natin kung ano pong naging kalagayan ng Panginoon. So, tutungo pa tayo ngayon sa Acts chapter 2, verse 33. Therefore, being by the right hand of God. So, dito ay nagpipreach na po si Pedro at sinasalaysay na niya na ang Panginoon ay nabuhay mula sa mga patay at nasa right hand of God, nasa kanang kamay na po ng Diyos. Okay, notice, exalted. So, siya ay tinanyag na, no? Yung kanyang pagiging tao, sakripisyo sa krus, pagkasakripisyo sa krus para sa ating mga kasalanan, ay humiliation yun, no? So to say, pagpapakumbaba, he humbled himself. Pero pagkatapos nun ay exalted na siya at nasa, by the right hand of God, sabi niya, and having received of the Father. So dito ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy at may binabanggit na the Father, tinanggap niya mula sa Ama ang panghako ng Holy Ghost, of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear. Again, another verse is Romans 8:34. Kay Paul naman, sabi niya, who is he that condemneth? It is Christ, si Kristo ang namatay, yea, rather, that is risen again, nabuhay na maguli. At sabi ng verse, who is even, at siya ngayon ay nasa right hand of God. At
Dito ay particularly ang trabaho ng Panginoon is who also maketh, gumagawa, present tense po ito, yung salitang maketh, who also maketh intercession for us. Hindi po past tense yung maketh. Maketh, kundi present tense. Okay? So, then another verse, Colossians chapter 3, verse 1, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, then notice, where Christ sitteth. So, nandiyan naman yung salitang sitteth or sits. Present tense uli. On the right hand of God. Okay? So, maliban dyan, tungo rin po tayo sa isang sulat ng writer ng Hebrew, Hebrews 1:3, who being the brightness of His glory. Dito ay sa verse 1 kung babalik ka, ang context niyan ay it speaks of God, what's sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, to hath in these last days spoken unto us by His Son. So, yung God sa verse 1 ay the Father yan. Then, bakit the Father? Kasi may binabanggit na His Son. So, Father and Son relationship. Whom He, the Father or God, appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. And then sa verse 3 nga, who, ang Panginoong Kristo, being the brightness of His glory. So, siya yung liwanag o kaningningan ng kalwalhatian ng Diyos, the express image, yung hayag na imahe ng pag-persona ng Diyos Ama. Okay? Then, sa last part is, sabi niya, and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, ang Panginoon sa Kristo yan, hinugasan niya o nilinis niya ang ating mga kasalanan sa cross, of course. And then, pagkatapos nun ay sat down, past tense na, ano po? Dahil sinasalaysay na po ito ng writer ng Hebrew kung anong nangyari after ng Panginoon ay umakyat, no? Nabuhay at umakyat sa langit. Siya ngayon ay sat down, nakaupo o pinaupo, to be accurate, no? Dahil past tense po yan, on the right hand. Saan po siya pinaupo? On the right hand of the majesty. Sino po yung majesty? God the Father, yan sa verse 1. The majesty, the right hand of the majesty on high. Makikita natin mamaya kung ano yung high na yan. On high na yan. Okay. Another verse is Hebrews 10, verse 12. But these men, tinutukoy dito sa context ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Of course, naging tao siya, kaya tinawag siyang these men. Pero hindi lang tao, mga kapatid. Of course, God. Even before He became man, ay God na po ang Panginoon sa Kristo. But these men, after, yan ay pagkatapos, take note, He had offered one sacrifice. Isa lamang yung He had offered sacrifice. He had offered one sacrifice. Hindi dalawa, kaya minsan lang siya namatay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. At sa minsang kamatayan na yan o minsang sakripisyong yan ay may kaligtasan, kapatawaran, paghuhugas ng lahat ng ating kasalanan. Once and for all po yan, mga kapatid. Kaya tsak ang ating kaligtasan. Okay? Forever. Okay? He had once, ulitin ko po, after He had offered one sacrifice for sins forever, ano po nangyari? Pagkatapos nun, sat down. Okay? On the right hand of God. So, nandyan ulit yung katagang sat down on the right hand of God. Sa Hebrews kanina, sa verse 3 is sat down din on the right hand of the majesty on high. Sa Colossians kanina is Christ sitteth on the right hand of God at present. At ganun din sa kanina sa Romans 8, siya po ay at the right hand of God. Yan po ang sinasabi. Okay? Then, tuloy po natin. Sa ilang mga talata, kung babalikan natin, marami po yan mga kapatid. Subalit, wala na po tayong time para i-discuss po lahat yan ng isa-isa. So, punto lang po dito, malinaw na ang ating Panginoong Jesucristo pagkatapos po ng kanyang sakripisyo o kamatayan, bumangon mula sa mga patay, umakyat sa langit at ngayon, siya ay nasa heavenly places na o nasa heavens na, mga kapatid. Okay? Babalikan natin ang ilang mga talata mamaya. Okay? So, dito sa Hebrews 1:3, mapapansin natin na
Na ang Panginoon ay pagkatapos na magsakripisyo o linisin ang ating mga kasalanan. Okay? Of course, ito ay address sa mga Jewish believers, no? Hebrews po, no? But the same thing, yung death na yun din po yung naging basis ng Diyos para patawarin po tayo at gawin po tayong matuwid at yun din pong the same blood ang nagligtas sa atin, ang naging basis ng Diyos para tayo maging matuwid, no? Justified by His blood po tayo. Okay? Romans 5:9. Redeemed by the blood of Jesus Christ, no? May redemption through His blood. Ephesians 1:7, Colossians 1:14. So, ang sinasabi dito is pagkatapos nun ay umupo na po siya on the right hand of the majesty on high. So, yung pag-upo na yun ay dahil natapos po niya yung kanyang ginawang pagsasakripisyo, yung kaligtasan na para sa ating lahat, mga kapatid, dahil sa kanyang sakripisyo. So, by the virtue of the sacrificial work of Christ on the cross, siya po ay pinaupo ng Diyos Ama doon sa kanyang kanang kamay sa kalangitan. So, magbabasa po tayo ng ilang mga verses tungkol dyan. Okay? So, nasa right hand of God siya. Doon sa Colossians kanina, malino naman na ang sinabi ni Paul is, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Okay? So, hanapin ang mga bagay na nasa itaas. Saan ba yung itaas na yan? Of course, yung bagay na nasa itaas ay walang iba kundi, ang itaas ay walang iba kundi ang heaven, mga kapatid. Ang langit, no? Seek those things which are above, not things that which are on the earth, that are on the earth. Okay? So, yan po ang pinapain ni Paul. Anyway, babalikan po natin yan mamaya. Now, ano po bang ibig sabihin ng salitang set? Kasi kung mapapansin ninyo, ginamit po ang salitang sit. Okay? Hindi naman po siguro mahirap intindihin yan. Yung sit is upo, no? Yung nasa position kang nakaupo. Okay? Yung set, although meron silang pagkakasing kahulugan, ay meron din po silang difference or technical difference, we will say. Ano po? Ang salitang set, okay, tinignan ko po ang dictionary, mga kapatid, ano po, kung ano po bang pagkakaiba niya, ano po ba yung similarities. May similarities, pero meron din pong technical difference. So, yung salitang set is to cause to sit, place or put in or on a seat. Okay, so inilagay siya sa isang luklukan, something like that, no? Yung salitang set, ginamit yung salitang sit, present tense, at sat, maging sitting, ginamit din po patungkol sa ating Panginoon Kristo. Okay? So, yung salitang set is to place or put something in a specific position. Ilagay, to place, ilugar o ilagay isang bagay, something, sa isang specific position. So, yun po yung set. So, titignan po natin ilang mga verses mamaya tungkol sa pagkakagamit ng salitang set. Ang sit naman po, halos ganun din. Pero, I believe na ang technical difference niyan is yung salitang sit. Okay? Ay sabi po dito, to be in a seated position or to rest. Ayan. Halimbawa, sabihin mo sa isang tao, sit down and relax. Okay. Yan. So, yung salitang sat naman, or SAT, ay past tense ng sit. So, nag-indicate yan ng isang nakalipas ng aksyon na ginawa na sa ating Panginoong Kristo. Okay? So, anyway, titignan po natin, ito pong salitang sitting, okay, on the right hand of God, or yung salitang sit, ay naglalarawan po yan ng position of authority. Isang posisyon o katayuan na may authority, may autoridad, at may karangalan, o kaya'y kapangyarihan. Isang governmental
position or power, seat of power in a government. Yan. So, Christ was set down on the right hand of God. At the same time, sit. It speaks of power, authority, rulership. Okay. Ayan. So, nagpapakahulugan na gaya ng binanggit ko kanina, natapos na ang pagsasakripisyo ng Panginoon, yung kanyang sacrificial work. Okay? At ang kasunod nun ay yung kanyang exaltation. Kasi kanina, nabanggit po yung salitang exalted. Okay? So, siya po ay itinanyag doon po sa kanang kamay ng Diyos. Binigyan siya ng kapangyarihan. Okay? Isang mataas na kapangyarihan. Ayan. In the heavenly places. A position of authority, honor, or power. Ayan. Ganyan po nangyari sa ating Panginoon Kristo. Okay. Now, Hebrews chapter 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, and for the joy that was set before Him, endured the cross. So, nandiyan po yung salitang set. Meron pong joy that was set before Him. I believe it speaks of Christ's glorification or exaltation upang ang lahat ng bagay ay mailagay sa ilalim ng kanyang paanan. A governmental authority and power and honor. Okay? And is set down on the right hand of God. Despising, dito po sa Hebrews 2:12, basahin ko po ng kompleto. I'm sorry, hindi ko po nabasa ng kompleto. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, dahil kahiya-hiya nga naman yun, yung mamatay sa krus. Then, sabi niya, and is set down at the right hand of the throne of God. Okay, so take note, set down on the right hand of the throne of God. Yan po yan sa Hebrews chapter 12. So, babalikan po natin ang ilang mga talata upang maintindihan natin kung anong ibig sabihin nitong pag-upo niya sa kanang kamay ng Diyos. Ito po ay sa katabi mismo, katabing upuan ng Diyos Ama. Yan. Hindi po, dahil yun ang sabi ng Isaiah, no, sa mga binasa natin, hindi po, wala pong katabi ang Diyos Ama. Okay? Pero may ibig sabihin po yan, yung sit on the right hand of God. Okay? Puntahan po natin ang Matthew 26 verse 64. Ano po ba talagang ibig sabihin niya ng siya ay inilagay, iniluklok, okay, pinaupo? Okay? Na ngayon ay nag-occupy siya ng upuan ng kapangyarihan, on honor, power, or authority. Okay? Tignan natin, Matthew 26:64. Jesus saith unto him, Thou hast said, Nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see, notice, shall ye see, makikita nyo, future, okay? The Son of Man, so walang ibang tinutukoy na Son of Man, hindi ba ng Kristo, sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Notice, yung mga katagang, ang Panginoong Kristo ay sitting on the right hand of power. So, dito may idea na kung ano po ibig sabihin ng sitting on the right hand of God. Dito ay sitting on the right hand of power. So, yung right hand, yung salitang right hand ay, sabi niya, right hand of power. Right hand of course, ito po ay authority or governmental power. Dahil, syempre, ang Panginoong Kristo. May mga verses tayong babasahin mamaya, no? Kung ano pa po bang ibig sabihin yan. Malinaw, take note lang sa mga katagang, ang Son of Man ay sitting on the right hand of power. So, hindi sinabing sitting on the right hand of God, kundi sitting on the right hand of power. Right hand of power of God. Of course, yan. Binigay sa Kanya, yung authority na yon. Okay. Another verse is Mark 14:62, and Jesus said, I am, and ye shall see the Son of Man, almost the same thing, sitting on the right hand of power. So, nandiyan uli, yung mga katagang, sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven. Okay. Another verse, Luke 22:69, hereafter shall the Son of Man, mga cross-references po ito, sit, okay, hereafter shall the Son of Man sit on the right hand of the power of God.
So, kanina, sa dalawang verses, sitting on the right hand of power. Sa Matthew 26:64, Mark 14:62. Pero sa Luke 22:69, sabi niya, sit on the right hand of the power of God. So, again, yan ay governmental power or authority or rulership, mga kapatid, yung power na yan. Ayan. So, kanina, binasa ko rin ang Hebrews 1:3. Balikan po natin ulit. So, sabi niya, who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. So, ano po yung right hand na yan? Sa mga binasa nating tatlong verse, right hand of power. Yung right hand of God na yan ay right hand of the power of God. Isang position of rule, honor, and authority. Yan. Okay. Yan pong ibig sabihin yan, mga kapatid. So, hindi pala literally, no, we will say na ang Panginoong Kristo ay nakaupo katabi ng Ama. Malinaw yan. Pero sinasabi ng verse na siya ay inilagay sa isang kalagayan, nag-occupy po ang Panginoon ng isang seat of power, authority. Siya po ay head of all things in the heavenly places. Actually, hindi lang, maging dito sa lupa. Marami po tayong verses na pwedeng basahin tungkol dyan. Halimbawa, sa Matthew 28, sinabi ng Panginoon na all powers given unto me in heaven and in earth. No? Sa Matthew 28, halimbawa, silipin po natin saglit, mga kapatid. To be accurate, ito ay pagkatapos din ng na ang Panginoon ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Okay? So, sabi niya sa Matthew 28:18, 28:18, and Jesus came and spake unto them, all power is given unto me. Lahat ng kapangyarihan, anong klaseng power yan? Governmental power. Okay? Yung governmental power na yan sa governmental authority sa heavenly places, sabi niya, and in earth. Dalawang bagay, di ba? Maliban dyan ay tingnan po din po natin ang dito po tayo sa Ephesians 1:21. For above all principality and power and might and every name that is named, not only in this world but also in that which is to come. So ang Panginoon Kristo ay nakaupo ngayon, inilagay on the right hand of God, malayong mataas sa lahat ng principality o pamunuan, kapangyarihan, okay, kalakasan, nasasakupan, dominion, and every name of His name. So yun po yun, mga kapatid, yung kalagayan ngayon ng Panginoon Kristo. Sa Philippians 2:9, siya ay, sabi ng verse na ito, wherefore God also hath highly exalted Him, tinanyag siya ng Diyos, yun ay after ng kanyang kamatayan, ng kanyang sakripisyo, pagkabuhay na maguli, and given Him a name which is above every name. So yung name na yun is, again, it speaks of authority, the authority of Christ, to rule all things, to put all things under His feet. Okay? Diyan sa verse 10 ng Philippians 2, that the name of Jesus, every knee, power, authority and power yun, sa pangalan ng Panginoon Kristo, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. So, gamitin ko lang po yung salitang universal. Wala sa Word of God yan. Meaning, yung kanyang power, rule of authority, okay? Yung kanyang, yung lahat ng bagay na ilalagay sa ilalim ng kanyang paanan ay sakop ang heaven at earth. Okay? All things sa heaven and earth ay ibinigay sa ilalim o inilagay sa ilalim ng paanan ng Panginoon, dahil yung pong sinasabi ng kasulatan na umupo siya sa kanang kamay ng Diyos ay yun po ay seat of power and authority. Okay? Sitting on the right hand of God. Sitting on the right hand of power of God. Yun po ang ibig sabihin. Okay, mga kapatid? Dun sa Hebrews, kanina, nabasa na natin. Another verse is 1 Peter 3:22, who is gone into heaven, and is on the right hand of God. Angels, notice,
and authorities. Ang mga anghel, mga authorities, dahil may mga authorities din naman sa heavenly places. May gobyerno dyan, ano? Ganun din dito sa lupa, may mga authorities, okay? Both heaven and earth may authorities, angels, authorities, and powers being made subject. So, ipinailalim sa ating Panginoong Kristo. So, malinaw naman po, no? Ang mga verses na yan. Okay? So, ngayon, ang Panginoong Kristo ay, ulitin ko, nag-occupy ng position of authority, honor, power, far above all principalities and power and might and dominion. At meron siyang name above every name. Okay. Yan po nakalagay sa mga verses. Another verse is Revelation 3:21. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and am set down. Note yung salitang set, S-E-T. Set down with my Father in His throne. So yung throne dito is, again, a seat of power. Upuan ng kapangyarihan at authority. Not necessarily literal na tronong uupuan. Although may idea ng ganun, but it speaks of authority and power. Yung salitang, yung trono. Kagaya ng pinangako ng Diyos kay David na magkakaroon ng seed of David at magkakaroon sa everlasting kingdom. Yung kingdom na yun ay forever. At yung throne din mamanahin ng binhi niya, yung trono na yun ay forever din. Nasa 2 Samuel 7 po yun, mga kapatid. Okay? Kung nais niyo pong puntahan. Okay. So, puntahan po natin ang sulat ni Paul sa Ephesians 1:20. Bagamat binasa po natin ito kanina, ang ilang bahagi. Simulan ko po sa verse 20. Which he wrote in Christ when he raised him from the dead and set him. Ang Diyos ang nag-set sa kanya, naglagay sa kanya, saan? Sa right hand of power of God. Authority po yun. Place of position, seat of power and authority. Saan? In the heavenly places. Okay? Ito, ng pag-akyat niya. Halos parehas din sa sinasabi ng Hebrews 8:1. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest who is set, sabi po dito, set on the right hand of the throne of the majesty. Yung majesty is the Father, in the heavens or in the heavenly places. Ayon sa Ephesians 1:20. Far above all principality and power and might and dominion, every name in His name, not only in this world but also in that which is to come. And it put, ang Diyos Ama, inilagay ang lahat ng bagay or all governmental authority in heaven, okay, at maging dito sa lupa, no? Sa Hebrews chapter 2, meron din po yan. Okay? And it put all things under His feet and gave Him to be the head. Siya po ang ulo over all things. Over all things. Sa ibabaw ng lahat ng mga bagay sa iglesia, particularly sa ating mga members ng Church of the Body of Christ ngayon, na kung saan ang ating pong i-inherit o ang ating pong destiny ay ang heavenly places. Yung gobyerno ng heavenly places pupunuan ng Church of the Body of Christ. Ayon sa verse 23, which is His body, yung church, the fullness of Him, ang church ang kapuspusan ng Panginoong Kristo na pupuno, that filleth all in all. Doon nga po sa mga governmental authorities sa heavenly places. Ganyan din po sinasabi ng Colossians 1, no? 16, chapter 1, verse 16, 17. Okay? Another verse is 1 Corinthians 15:23-28, which speaks of a future coming of Christ, I believe, no? But every man, of course, may resurrection in view of the resurrection of Christ and of all in Christ. But every man in his own order, Christ the first fruits. Afterward, they that are Christ's at His coming. So, ang first fruits dito, as I've said, ay may kaugnayan sa resurrection. Okay? Future po ito. Then cometh the end. Yung end po na binabanggit ay hindi po yung end ng dispensation of grace or end ng 70th week, yung the so-called 7-year tribulation period, although wala po yan na expression sa Word of God. Dito ay makikita natin sa context na ang end dito is even after the 1,000-year reign of Christ. Tingnan natin halimbawa. Then cometh the end when He shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when He shall have put down all rule and all authority and power. So, hindi pa natin nakikita ganyan.
Sa Hebrews 2:8 and 9, maliwanag po doon na hindi pa natin nakikita. Although, by the virtue of the cross, dahil natapos na yung kamatayan niya, sakripisyo niya, pati itong mga governmental authorities and powers na ito sa heaven and earth na panumbalik sa Diyos by the death of Christ, no? By the cross and by His blood, Colossians 1. Nasa Colossians 1 yan, 19, 20, 21, 22. Makikita nyo doon. Na-reconcile pati ang dalawang lugar na ito, hindi lang mga tao. Okay? So, then come in the end, ulitin ko, when He shall have delivered up the kingdom to God. So, dito makikita natin na nandito ang God, even the Father, iba po yan, when He shall have put down all rule and all authority and power. For He must reign, He, the Lord Jesus Christ, kailan po ito? Sa 1,000-year reign dito sa lupa. Till He had put all enemies. So, habang naghahari siya, He had put, ang gagawin ng Panginoon is He had put all enemies under His feet. No? He's already in that position, pero actually wala pa, hindi pa nangyayari. No? Yung experience na lahat ay magpapailalim, magpapasakop na. Hindi pa natin nakikita yan ngayon sa mundo, no? Hindi pa sila nagpapailalim sa Diyos. Okay? At ang last enemy that shall be destroyed is death. Doon sa Revelation, makikita natin na ang death were cast into the lake of fire. This is the second death. So even after, mga kapatid, no? Ng 1,000 years itong tinutukoy po ni Paul dito, at maging even after ng Great White Throne Judgment sa Revelation chapter 20, katapusan ng lahat ng kasamaan, pati ni Satan and his angels, lahat ng masasamang tao, and then a new heaven and new earth, maghahari po ang Panginoon, at lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa ay actually makikita na mapapailalim sa control ng Panginoong Kristo. So dito sa 1 Corinthians chapter 15, tuloy po natin sa verse 27, for He had put all things. Ang Diyos Ama ang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng paanan ng Panginoong Kristo. But, sabi niya, when He saith, nung sinabi niya na all things are put under Him, lahat ng bagay ay nailagay sa ilalim ng paanan ng Panginoong Kristo, it is manifest that He is accepted. So, sino po ang accepted dito na hindi ilalagay o na nasa ilalim ng paanan ng Panginoon? Walang iba kundi yung naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paanan, ang Diyos Ama. Okay, it is manifest that He is accepted, which did put all things under Him. And when all things shall be subdued, future, shall be subdued, igugupo. Kasi babalik pa ang Panginoon para igupo lahat yan. Okay? Upang makita actually natin yung kanyang paghahari na at lahat ay luluhod na, mga kapatid. Okay? Sabi niya, then shall the Son, dahil may Father po dito na binanggit sa verse 24, also Himself be subject unto Him. Sino yung Him? The Father, God the Father. That put all things under Him. That God, sino yung God? The Father, sa verse 24, may be all and all. So dito makikita natin na ang Diyos Ama ay sinasabing sa Kanya ay lahat, that God may be all in all. Hindi siya kasama na napailalim sa ilalim ng paanan ng Panginoong Kristo. Yun po yung sense, no? Hindi po pwedeng sabing mas mataas sa position ang Panginoong Kristo sa Diyos Ama. Equal sila ng position. Equal in power, equal din po yung kanilang pagka-Diyos, mga kapatid. Wala pong lamang. Okay, pero ang position, mga kapatid, ay nasa right hand of God. Yung right hand of power of God. Right hand of authority and power. Ibinigay sa Panginoong Kristo. Ayan, mga kapatid. So, pareho silang magro-rule sa lahat ng bagay, pero ang tinutukoy dito na that God may be all in all ay ang Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama nga ay hindi inilagay, sabi ng verse, accepted siya na ilalagay sa ilalim ng kanyang paanan. So, yan po yung position sa kingdom of God in the future, sa heavenly places. Ayan, mga kapatid. So, sana naintindihan po natin yung punto. So, hindi po ito kumukontra sa Isaiah 44, 45, sa mga verses na there is no God beside me. Kasi yung seat of power and authority, not necessarily na mismong nasa tabi ng Diyos.
At hindi rin sinabi ng mga verses, halimbawa sa Isaiah na there is none beside me. Halimbawa, nung sinabi po sa Isaiah 44 verse 8 na is there a God beside me? Yan po yung tanong. Hindi po sinabing is there a God aside from me? Iba po yung beside me sa aside from me. So I believe na may distinction ang pagka-Diyos ng Ama at ng Anak. Ulitin ko, hindi po sinabing is there a God beside me? Hindi po sinabing is there a God aside from me? Hindi po yun ang sinabi. Dahil meron naman talagang Diyos. Maliban sa Ama, ang Diyos, ang Ama ay Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay Diyos. At hindi sila magkatabi ng upuan, pero meron siyang seat of power, or authority, na kung saan nilagay ng Diyos Ama sa Kanya. Nilagay lahat ng bagay sa ilalim ng Kanyang paanan. So, pareho po silang may authority and power, or rule or authority and power. But again, ang Panginoong Jesucristo is, ang Diyos Ama ay hindi accepted siya dun sa nasa ilalim ng authority ng Panginoong Jesucristo. So, lahat ng bagay, all governments, no? All authority and power in the heavenly places and on earth, ay nasa ilalim lahat ng Panginoong Jesucristo. Okay? Pero hindi kasama ang Diyos Ama ayon sa 1 Corinthians chapter 15. Ayan po mga kapatid. So, sana naintindihan po natin ang ibig sabihin ng mga verses na ito. No? Minsan, mahirap pong intindihin kung wala pong pagkukumpara ng mga verses gaya ng ating nakita at pinakita ngayong gabi sa pag-aaral na ito. So, bago po tayo magwakas mga kapatid, paalalahanan po natin ang sarili by reading Colossians 3. Madalas na po natin basahin to. If ye then be risen with Christ, verse 1 to 4, seek those things which are above. So, ang destiny ng church, the body of Christ, ay ang heavenly places. So, ayon sa Colossians 1:16, meron pong mga thrones, dominions, powers, dun po sa heavenly places. All those words speaks of God's government in the heavenly places. Okay? At may mga kasama ang Panginoon na maghahari doon. Malinaw sa mga sinasabi ni Paul na if we suffer with Him, no, we shall also reign with Him. 2 Timothy chapter 2, 11, 12, 13. Although may mga nag-iisip na yun ay walang kaugnayan sa atin, kundi sa Israel daw po. No? I believe na may kaugnayan dahil si Paul ang sumulat kay Timothy at naka-address, I believe, ang mga sulat, lahat ng sulat ni Paul sa ating mga Gentiles. Hindi po sa bansang Israel, mga kapatid. Okay? Seek those things which are above, where Christ is on the right hand of God. Set your affection. Ano po bang ating mamahalin? Nasaan po ba yung affection natin? So, dapat sa mga bagay na nasa itaas. Huwag nating hayaang daigin ng mga bagay na material, mabuti man o masama, no, dito sa lupa. Okay, yung ating pong attention, mga kapatid, o yung focus natin, mahalaga pa rin sa lahat yung mga bagay na makalangit. Yung affection natin o pagmamahal, pag-ibig sa mga bagay na nasa langit, hindi sa mga bagay na nasa lupa. We are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ whose our life shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Kung tayo po ay dinadaig ng pagnanasa o pagmamahal sa mga material na bagay ng sanlibutan, ay may problema po sa ating spiritual life. Dahil hindi po yan ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak na member ng church, the body of Christ. Nakatuon dapat ang ating mga pag-iisip sa heavenly places. For our conversation is in heaven, Philippians 3:20, ang ating manner of life, maging yung walk natin dapat heavenly in character, hindi po earthly. Nabubuhay tayo sa lupa, pero dapat makalangit. O everything that we have in Christ, yung ating mga spiritual blessings, position natin, yun dapat umiiral sa ating buhay everyday. Na tayo po ay saved na, tayo ay justified, pinatawad, sanctified, glorified, ano pa, member ng new creature, new man, okay, marami pang iba mga kapatid, no? Baptized into the body of Christ, sealed by with that Holy Spirit of promise, and many things na ginawa ng Diyos sa atin because of our Lord Jesus Christ nung tayo sumampalataya. Yun po yung mga dapat na umiral sa ating buhay. Yun yung ating dapat isira sa pamuhay, for our conversation is in heaven, dahil ang lahat ng ating blessing ay spiritual blessings in heavenly places. Okay, from whence is from heaven, we look for the Savior. So, itong mga taga-Pilipos, hinihintay nila ang Panginoong Kristo, ang tagapagligtas mula sa heaven.
Coming po ito, second coming. Who shall change? Kailan po magkakaroon ng pagbabago? At the coming of our Lord Jesus Christ. Ito po ay sumusuporta sa 1 Thessalonians 4 at sa 1 Corinthians 15. Ang glorification natin is when the Lord will come from heaven. Okay? Yun po yung timing, mga kapatid. Okay? Who shall change, na siyang magbabago, shall change at the coming of our Lord Jesus Christ. From hence, we look for the Savior from heaven. Who shall change? Doon pala magkakaroon ng pagbabago ang ating vile body, that it may be fashioned, maging kagaya ng kanyang maluluhating katawan, according to the working whereby he is able to even to subdue all things unto himself. So kalinsabay ng pagsupil niya, pagsasubdue niya ng lahat ng bagay na kumukontra doon sa authority ng Panginoon, rule and power authority ng Panginoon, na kung saan ay ibinigay na sa kanya when he rose from the dead, resurrected, at umupo sa langit. Nasa position na po siya na yun. Pero actually, you will see that sa kanyang coming. So, kalinsabay ng paggupo sa lahat ng authority and power na kumukontra sa authority and power of God, kaalinsabay nun yung glorification din ng ating katawan ayon sa verse na yun. And then, after that, of course, kung tayo ay destined to heaven, there will be judgment. Haharap po tayo sa Panginoon sa Kristo. Kaya, paghandaan po natin yan, mga kapatid. It would be an exciting day at maaaring hindi rin exciting in the sense na maaaring may mga hindi rin magkakaroon ng reward dahil Paul speaks of loss of reward sa 1 Corinthians 3. And he speaks of the reward of inheritance sa Colossians 3. So, mithin po natin, mga kapatid, itong tayo ay mailagay sa tamang paglilingkod, katotohanan, upang hindi masayang ang ating pansamantala at maikling buhay dito sa lupa. So, mahalin po natin ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, huwag mong hayaang daigin ka ng mga bagay na panglupa. Kung mas mahalaga sa iyo ang iyong trabaho, ang iyong hanap buhay, ang mga bagay na makalupa, kaysa sa mga bagay na makalangit, o sinasabi natin, mas pinahahalagahan ko ng mga bagay na makalangit, pero ang ating effort, ang ating time, wala na po sa mga bagay na espiritual, mag-isip po tayo. Baka hindi natin namamalayan, tulog na pala tayo spiritually, magising po tayo. At kung wala na po tayong activity na kung saan may kaugnayan sa Word of God, na nagsusustain sa ating spirito, sa ating spiritual life, may problema na po tayo. Baka balang araw, mga kapatid, ay magsisi po tayo. Huwag naman po sana mangyari yan po. Enjoy po natin ang ating life in Christ. Sa pamuhay po natin, tindigan po natin ang katotohanan kahit na anong mangyari. Sa buhay na ito, kahit na hindi po tayo umangat sa buhay, hindi po tayo kilalanin ng tao, at sa paningin ng tayo hamak, okay? Hindi po mahalaga yan. Ang ating pong minimiti ay yung approval ng Diyos. Na pagdating ng panahon na tayo haharap sa Kanya, ang Diyos mismo ang magtatanyag. I mean, siya mismo ang magsasabi kung anong klaseng ministry meron tayo, buhay meron tayo sa lupa. Yun ay exciting. Ang malungkot ay inaasahan natin na magkakaroon tayo ng mga bagay na ipagkakalob ng Diyos dahil iniisip naman natin na naglingkod tayo, pero hindi natin pinahalagahan ng katotohanan, hindi tayo tumindig sa katotohanan, wala tayong panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, malungkot yun. Okay, malungkot. Sana hindi po maging huli ang lahat. Mga kapatid, gumising po tayo kung tayo natutulog. At kung ikaw naman, kaibigan, kapatid, kamag-anak, hindi pa nakatiyak sa kaligtasan, ay hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, humihinga, ay may pag-asa. Kung narinig mo na si Kristo ay namatay dahil sa iyong kasalanan, yung kanyang dugo na buhos para sa katubusan ng iyong kasalanan, huwag po nating tanggihan ang iniaalok ng Diyos na biyaya na kaligtasan. At kapag lumipas po yung buhay natin, wala na pong chance. Anytime, pwede tayong mamatay. Kailangan ngayon pa lang, isipin na natin na ang kaligtasan ay wala sa relihiyon. No? Tanggapin po natin ang katotohanan, hindi po relihiyon makatutulong. Hindi po yung mga ritual ceremonies na ginagawa natin sa mga churches, na nakikita ng tao na parang napakabanal, napaka-religyosa, napaka-Diyos. Hindi po yun. Ang mahalaga ay yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na hindi man majority ang naniniwala, pero yun naman ang totoo, doon ka manindigan, doon ka mamuhay. Kahit na yan ay hamak sa paningin ng marami. Nagpo-focus ka sa mga bagay na hindi mawawala. Sa mga bagay na forever.
my glory in the heavenly places. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig at naway patuloy po tayo mag-aral, magtulungan, magsaliksik mga kapatid. Pagtugisin ng katotohanan, mamuhay dito at manindigan habang buhay sa ating pamumuhay pansamantala dito sa lupa. Tayo po ay manalangin, dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita mo na aming natunghayan ngayong gabi. O ito po ang maging lakas, kapangyarihan ng aming inner man. Manindigan po kami sa katotohanan, laban sa kasalanan, laban sa kamunduhan, sa mga bagay na material, ini-offer ng sanlibutan. Tinuro mo po sa amin, o itinuturo na huwag po kaming umayon sa sanlibutan sapagkat masama po ang sanlibutan ito. Salamat sa mga katotohanan ng salita, sa aming Panginoong Jesucristo, at sa eternal glory na iyong ipinangangako sa heavenly places. Tukulat aming dalangin po sa salamat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo namin tagbagtas. Amen. Maraming salamat po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Grace and peace to us all in Christ hanggang sa muli.